bawat isa sa atin. Salamat sa pagkakataon muli na tayo ay magkasama-sama sa pagsamba sa Panginoon sa umagang ito. At welcome sa unang linggo ng pagdiriwang ng Kapaskuhang ito ng taong 2020. At patuloy nating pinupuri ang Diyos sa kanyang pagsustina sa atin sa buong taong ito na tayo po ay nakaranas ng napakaraming mga kabigatan sa pamagitan ng pandemic na patuloy natin nararanasan sa kasalukuyan, bagay sa mga nakalipas na mga mga bagyo at kung ano pang mga naranasan ng bawat isa sa atin. Supurihin ang Panginoon. Siya ang ating kalakasan, siya ang ating pag-asa, siya ang ating buhay. Maliban sa Kanya, kung tayo ay wala sa Kanya, tayo ay patungo sa tunay na kapahamakan. Supurihin ang Panginoon sa ating patuloy na pagsasama-sama dito po sa Apero Fundamental Baptist Church. Ngayon ay December 6. Ito po yung unang linggo ng pagdiriwang po ng Kapaskuhan sa taong ito. So welcome po. Ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ay nakatuon po sa aklat po ng ni Juan o The Gospel of John. At babasahin po natin ang talatang 9 hanggang 14 ng kapitulo 1 ng aklat ni Juan. Ang titulo ng ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagandaan po natin Pag-asa sa Mundong Lugmok ng Dusa. Umpisa sa talatang 9 hanggang talatang 14. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. At hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At nagkatawang tao ang salita o verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabutong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita na ating pong binasa ngayong umaga. Mananalangin po muna tayo sandali. Amang banal, maraming salamat po sa iyong banal at makapangyarihang salita. Salamat sapagkat katotohanan po na Ikaw ay Diyos namin, Ikaw ay Ama namin na lubos na mapagkakatiwalaan sapagkat Ikaw ay Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, nagsasakatuparan ng iyong mga ipinangako sa iyong salita. So kami ay magpapasakop sa iyo, Panginoon, maging sa pag-aaral ng iyong salita ngayong umaga, sa aming pagsamba sa iyo, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinapasalamatan. Dakila ka, O Diyos, amang banal, Ikaw ang nagsusustina sa amin, Panginoon, sa aming paglapit sa iyong trono ng biyaya. Hinihingi namin po ang iyong paglilinis sa aming po mga kasalanan. Patawarin ninyo kami, Panginoon. Tulungan ninyo kami na mamuhay sa ilalim po ng pag-asa na meron kami sa iyo, Lord God. Thank you po sa lahat ng blessing na ito. Ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at amen. Muli, welcome po sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ngayong umaga ay tinitingnan po natin yung ating pong pag-aaral na pinapagandaan po natin Pag-asa sa Mundong Lugmok ng Dusa. Basically, kapag tayo po ay nakakapag-usap o napapag-usapan po yung topic o topiko patungkol po sa pag-asa, palagi natin itong ikinakabit na ng pagkakaroon ng magandang kinabukasan o palagi nating pwedeng sabihin na sa huling buwan na ito ng 2020 ay nawa meron tayo, umaasa po tayo na yung darating na bagong taon ay punong-puno ng magandang mga pangyayari. So ang pag-asa po ay palagi nakakabit sa isang napakagandang kahinatnan sa kinabukasan. Naniniwala po ako na ang mensahe po ng maghalangit na pag-asa ay napaka-importante sa panahon natin sa kasalukuyan. Kaya nga, ang tanong natin ay saan tayo babaling, saan tayo hihingi
ng matatag at tunay na pag-asa. Walang iba, tayo ng mga mananampalataya ay magkakaroon po tayo ng assurance po sa ating pong magandang kinabukasan kung tayo po ay babaling na may lubos na pananalig sa ating pong Diyos, sa ating pong Panginoon, sapagkat siya po ang may hawak ng ating pong mga kinabukasan. So sa umagang ito, maging sa ating pong paghahanda at pagpapatuloy na magnais na magdiwang ng Kapaskuhan, na sabi nga hindi po makakahadlang yung mga pandemya na ito o yung mga kalamidad na ito, na ipagdiwang po natin ang katotohanan na tayo po ay lubos na minahal ng Diyos, na sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal na ito, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, at siya ay pinanganak upang tayo ay kanyang abutin at iligtas mula sa ating pong buhay na malayo sa kanya at iwalay sa kanya dahil sa ating mga kasalanan, at bigyan po ng karapatan na tawagin niya ang tunay na anak. Tayo baga na sumampalataya at tumanggap sa kanya na ating Panginoon at tagapagligtas. At nawa, ang Christmas celebration na ito ay patuloy na mapuno ng kahalagahan sa atin po ng mga mananampalataya. Bakit kailangan ito manatiling kadluan ng ating pong napaka-matibay at matatag na pag-asa sa Panginoon? So, ang mga dahilan ng ating matatag na pag-asa. So, bilang mga mananampalataya, meron tayong katatagan sa ating pag-asa dahil sa ating Panginoon. Ang unang kadahilanan nga na ating pong tinitingnan ngayong umaga, bakit napakatatag ng pananatili ng pag-asa na meron tayo. Una ay dahil sa presensya mismo ng ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos na ito ay nangako ng kanyang mananatili at nagpapatuloy at hindi kailanman mawawala ng presensya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po yung kanyang binanggit sa mga talata, umpisa sa talatang 9 ng Juan Kapitulo 1 hanggang talatang 11 at talatang 14. Babasahin ko muna yung talatang 9 hanggang 11. Ang sabi po dito, nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. So mapapansin natin sa mga talatang ito, ang sabi dito, nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Sino yung ilaw na ito na pumarito sa sanlibutan na ito? At sabi sa talatang 10, siya nasa sanlibutan. Sino yung siya na pumarito sa sanlibutan na ito? At siya ay liwanag, siya ay ilaw. Ngunit hindi siya tinanggap, hindi siya nakilala ng sanlibutan, hindi siya nakilala ng bawat sa katauhan sa mundo na ito na siya mismo ang lumikha. Makikita po natin yan kung babalikan po ninyo itong Juan Kapitulo 1 at titignan ninyo yung mga talatang 1 hanggang 5. Makikita po natin kung sino yung ilaw na to na pumarito sa sanlibutan, at nung pumarito siya, hindi siya tinanggap, hindi siya kinilala ng sanlibutan na ito. Siya ay naparito sa kanyang sariling kanya, ngunit hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya. Ang sabi sa talatang 1 hanggang 5, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Siya ay sumasa Diyos ng pasimula pa. Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Kung wala siya, ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Ang buhay ay nasa kanya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito naunawaan ng kadiliman. Talatang 1 hanggang talatang 5 ng Juan Kapitulo 1. Ito ay tutukoy, sabi sa talatang 1, sa salita. At ang salita ay sumasa Diyos at ang salita mismo ay Diyos. Ang salitang ito ay Diyos. At siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay sa mundo na ito. At itong ilaw na ito at ang salita na ito ay ilaw, at ang ilaw na ito ang kinaroroonan ng buhay. At ang liwanag na ito, ang ilaw na ito ay nagliwanag sa kadiliman, ngunit hindi ito naunawaan ng kadiliman. Ngayon, sino itong
mayroon sa kanyang sariling kanya, ngunit ang sariling kanya ay hindi siya tinanggap. Sino ito? Ayon sa talatang 14 ng Juan, Kapitulo 1, nakalagay po dyan sa talatang 14 ng Juan Kapitulo 1, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabutong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. So ang sabi ng talatang 14, at nagkatawang tao ang salita, at ang salita na ito ay ang ilaw, at ang ilaw na ito ay kinaroonan ng buhay. So ito yung binanggit sa talatang 1 hanggang 5 ng Juan Kapitulo 1. At ang sabi dito, at nakita namin, nakalagay may open parenthesis at saka close parenthesis sa bandang dulo, at nakita namin. Sino itong namin? Itong mga apostol, kasama po si Apostol Juan. Sa kumbaga sinasabi ni Juan dito, at nakita namin, kasama ko yung mga kasama ko mga apostol, ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama. So nagkatawang tao. Sino itong nagkatawang tao? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya lamang ang ipinanganak mula sa pangako ng Diyos sa lumang tipan na ipapanganak sa isang birhen. Yan ay tumutukoy sa Misaya, at ang Misaya na yan ay nasa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. So ang Diyos mismo ay nagkatawang tao at nanahan na kasama ng sangkatauhan, at ito ay pinapatutuhanan po ni Apostol Juan, at siya ay puspos ng biyaya at katotohanan. So ang presensya mismo ng Diyos ay nanahan na kasama ng sangkatauhan. Nandito po yung kanyang presensya sa atin. Kaya nga ito ay isa sa pinagmumulan ng matatag na pag-asa ng bawat isa sa atin, na kahit na ano pa man ang mangyari, kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kasama natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha sa lahat ng bagay na meron sa sanlibutan na ito. Kasama na po ang buhay ng bawat isa sa atin, Diyos na may hawak sa lahat ng mga ito. So hindi po tayo mawawala ng pag-asa anuman po ang mangyari sa kinabukasan. Anong sabi po ng Mateo Kapitulo 1, talatang 23? Mateo Kapitulo 1, talatang 23, magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Sa naunang talata, ang sabi sa Juan Kapitulo 1, talatang 14, at siya ay nagkatawang tao at nakasama, ang sabi ni Apostol Juan, nakasama natin siya, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. At dito si Mateo, ang sabi, tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Ito po ay kwento patungkol po sa unang-unang kapasuhan, na kung saan si Maria ay nagdalang tao at siya ay nanganak ng isang lalaki, na ang itatawag sa kanya ay Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay nakasama natin ang Diyos. God with us. Yan po ang ibig sabihin ng pangalang Emmanuel. So, ang appearance po ng anghel na si Gabriel, na siyang naghudyat ng announcement na ito patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Maria, ay napakahalaga at napaka-importante, sapagkat alam po natin na ang Israel, maging sa punto na ito, sa aklat ni Mateo, ay wala silang nasumpungan na propeta. Lumipas ang mga 400 na mga taon, 400 years, no? Sa panahon ito na si Gabriel po ay nag-announce kay Maria. Lumipas muna ang 400 years
ang Diyos ay para bagang silent o tahimik. Hindi siya nagparamdam. Walang mga propeta ng mga panahong ito. At ang pinakahuling propeta ay sa aklat o si Malakias o si Malakay sa lumang tipan. At pagkatapos ni Malakay, ang period na ito between Malakay at saka ng Gospel of Matthew ay kinabibilangan ng 400 years. 400 taon ang nakalipas na walang direktang announcement o propeta ang Diyos na kanyang ipinapadala. Kaya nga ang mga panahong ito ay tinatawag sa wikang Ingles na silent years, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbigay ng mga instruction, hindi siya nagbigay ng mga paalala, hindi siya nagbigay ng mga correction, hindi siya nagbigay ng mga encouragement, at wala siyang ginamit directly ng mga propeta ng mga kapanahunan ito. So isipin natin, napakahirap marahil yung mga panahon ito. Kaya nga, nung dumating si Gabriel at kanyang ipinahayag itong mga salitang ito na magbubuntis ang isang birhen at mga anak, para bagang pinasag niya ang katahimikan ng Diyos at nagbigay siya ng paalala maging sa bawat isa sa atin sa panahon natin sa kasalukuyan na ang Diyos bagamat minsan ay hindi natin naririnig o hindi natin nararanasan, hindi ibig sabihin na wala siya doon, sapagkat meron tayong Diyos na ang kanyang presensya ay mananatili sa bawat isa sa atin. Bagamat siya ay silent o tahimik, ngunit yung kanyang presence ay mananatili magpakailanman, sapagkat siya ay always present. Siya ay omnipresent. Ang sabi sa Mateo Kapitulo 28, Matthew chapter 28, verse number 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo, at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Anong pangako ng Panginoong Jesucristo sa mga talatang ito? Ang sabi niya, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya nga sinabi niya, at tandaan ninyo ito, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo na ito. Kaya nga, ikaw at ako, bagamat hindi tayo makaka-escape na makaranas po ng mga panahon ng kahirapan, mga panahon ng suliranin, mga panahon ng kabigatan, at madalas inaasahan natin na yung ating kapwa ay silang magbibigay sa atin ng panahon na makasama natin sa mga panahon ng ating pong mga kabigatan at kalungkutan, at minsan nadidismaya tayo sapagkat yung mga inaasahan nating kapwa-tao natin ay hindi nakakapagbigay ng panahon sa atin. Ngunit ito ang magandang balita sa bawat isa sa atin, sapagkat ang presensya ng Diyos ay mananatiling available sa bawat isa sa atin. Ang presensya ng Diyos ay mananatiling handa na ibigay sa iyo at saka sa akin. Ang sabi sa Hebreo, Kapitulo 13, talatang 5, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Ang ibig sabihin lang nito, huwag po tayong masyadong nakafocus sa mga material na bagay lamang. Okay? Hindi naman ibig sabihin na hindi po importante. Ang sabi lang ng Panginoon, iwasan ang pagiging sakim. Hindi ibig sabihin na masama magkaroon ng salapi. Ang ibig sabihin nito ay hindi natin italaga ang sarili natin sa mga bagay na nasa sanlibutan na ito katulad ng salapi. At maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Hawakan mo ang pangako na ito ng Diyos. Ano yung pangako ng Panginoon? Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Naniniwala po ako ng bawat isa sa atin, maging sa panahong ito ng pandemic sa taong ito, naranasan natin yung katotohanan na kasama natin lagi ang Diyos.
Nawa masabi natin na kung hindi lamang sa presensya ng Diyos sa mga nangyayari sa mundo sa kasalukuyan, tayo ay patungo sa kapahamakan. Salamat sa Panginoong Diyos, salamat sa Panginoong Hesukristo sapagkat siya ay tunay at totoo sa kanyang pangako na hinding-hindi niya ako iiwanan at hinding-hindi niya ako pababayaan. Hindi kanya iiwanan at hindi kanya pababayaan sapagkat ang kanyang presensya ay mananatili sa iyo magpakailanman. Ang sabi niya sa unang Juan, Kapitulo 5, talatang 11 at 12, at ito ang patutuo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Talatang 12. Ang sinumang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinumang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Ang buhay na wala si Kristo ay pang walang hanggang kawalan ng pag-asa. Ngunit ang buhay na kinaroroonan ni Kristo Jesus ay pang walang hanggang punong-puno ng pag-asa. Ano man ang mangyari, sapagkat si Kristo ay kasama natin na nangako na hindi niya tayo iwanan at hindi niya tayo pababayaan. Ang buhay na ito ay puno ng pag-asa. Ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ang kanyang bugtong na anak. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili mula sa ating pong mga kasalanan. Kaya nga si Jesus ay dumating upang tayo ay kanyang iligtas. Iniligtas tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang pagbili sa atin, sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 2, He is the atoning sacrifice of our sins. Siya ang pambayad sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa ating kasalanan, kung hindi para sa kasalanan ng buong mundo. Sa wikang Ingles sa NIV ang sabi, He is the atoning sacrifice of our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. Kaya alalahanin natin, sa unang linggong ito ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, makakatanggap tayo sa mga susunod na mga araw ng mga regalo na madalas sa mga regalo na ating natatanggap ay hindi talaga yun yung kailangan ng bawat isa sa atin. Ngunit nandito po ang ating pong Panginoong Diyos na nagbibigay ng napakahalaga at dakilang regalo sa bawat isa sa atin na hindi natin kayang mabuhay kung wala ito. At ang regalong yan ay walang iba kung hindi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang kailangan lang po natin, lumapit tayo sa kanyang presensya na may pagpapakumbaba at akuin na ikaw at ako ay magkasalanan at magsisi ng tunay at totoo sa ating po mga kasalanan at kilalanin sa Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang gagawin lang po natin, sumampalataya at tanggapin ang regalong ito na nagmumula sa ating pong Panginoon. So, meron tayong pag-asa sa mundo na ito na lugmok ng sobrang pagdurusa sa ating pong pangkasalukuyang kapanahunan. Ngunit meron po tayong dahilan na ating pong matatag na hawakan ang pag-asa na meron tayo sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, sapagkat ang kanyang presensya ay mananatili sa atin ngayon at magpakailanman. Hindi lamang po ang kanyang presensya ang dahilan ng ating pagiging matatag sa ating pag-asa sa Kanya. Kung hindi ang pangalawang kadahilanan ay dahil sa mga pangako ng ating Panginoong Hesukristo mismo, dahil sa Kanyang mga promises
sa mga pangako ng Diyos na nakasaad sa kanyang banal na salita. At ang pangako na kanyang binitiwan ay tunay po na kanyang tutuparin. Ang sabi po sa talatang 12 at 13 ng ating pong talata na tinitingnan, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Juan Kapitulo 5 talatang 12 at 13. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ang sabi po, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Sino yung tinanggap? Walang iba kung hindi ang ating pong Panginoong Kristo. At ang pangako na ito ng Diyos mismo ay masusumpungan natin sa pamamagitan ng kanyang ipinagkaloob na tagapagligtas at walang iba kung hindi ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Nais ko lang pong at tina ng maigi po itong mga talatang ito sa aking pong kopya ng Biblia. John Actually, John chapter 1, sorry, ito ay typographical error. Nagkamali po ako ng pag-type po dito. Ito po ay talatang Juan Kapitulo 1. Ito po ay mula sa ating pong scripture reference na ating pong pinag-aaralan. Ito ay John chapter 1, verse 12 hanggang verse 13. Okay? Nagkamali po ako ng pag-type na naging John 5. Instead na John 5, ito po ay John chapter 1, verse 13, verse 12 to 13. Ang pangakong ito ng tagapagligtas ay ipinangako ng Diyos mula pa noon. Okay? Ito ay kanyang tinupad. Mula pa noong ang tao ay talagang bumagsak sa kasalanan. Sa lumang tipan, ito yung the very first promise patungkol sa tagapagligtas na kanyang ipagkakaloob, na kanyang isusugo sa kanyang tamang kapanahunan. Mapapansin po natin yan sa aklat po ng Genesis Kapitulo 3, talatang 15. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Ito ay prophecy, ito po ay pangako ng Diyos ng pagkakaloob ng darating na tagapagligtas. At ang tagapagligtas na yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. At ang unang-unang pangako na ito ay binitawan ng Diyos pagkatapos na ang tao ay bumagsak sa pagkakasala at ang tao ay nahiwalay sa kanya dahilan sa kasalanang ito. At kasunod po ng pangako na ito ng Panginoong Kristo, sunod-sunod na po yung mga prophecy patungkol po sa pagdating ng Panginoong Kristo. Sabi nga, thousands of years ang mga pangakong ito ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Diyos ng kaisa-isang tagapagligtas, walang iba kung hindi ang ating pong Panginoong Kristo. Kaya nga, naniniwala po ako na isa sa mga kadahilanan bakit napakaraming tao ang namumuhay ng lubos ng pagdurusa sapagkat ang kanila pong pag-asa ay hindi po nakalagak sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos na nangako ng kanyang presensya na mananatili sa kanyang mga piniling mga anak, na ang Diyos na ito, bawat binitawan niyang pangako ay kanyang bibigyan ng katuparan. Napakaraming mga tao ang bagsak at lugmok sa pagdurusa sapagkat nakalagak
ang kanilang pag-asa sa kanilang kapwa-tao, na kahit na po yung pinaka-best na tao na kanilang pagtitiwalaan ay may mga panahon na hindi makakatupad ng kanilang mga ipinapangako. Namumukod tangi ang ating pong Diyos na bawat pangako na binitawan ay Kanya pong tutuparin. Purihin po ang Diyos sapagkat ang Diyos natin kahit kailanman ay hindi makakapagsinungaling, lalo't higit patungkol po sa Kanyang mga binitawang mga pangako, sapagkat ang pangako niya ay tunay po na Kanyang tutuparin. Ang sabi sa 2 Corinthians, ikalawang Korinto, Kapitulo 1, talatang 20, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Ito ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos, yung katotohanan na bagamat napakaraming pangako ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo, napakarami siyang binitiwang mga pangako, ngunit ang lahat ng mga ito ay Kanyang tutuparin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga masasabi natin na tunay na tapat ang ating Panginoong Diyos. Sabi sa Titus chapter 1 verse 2, ang pananampalataya at ang pangunawang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa na makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos, ang pangunawa na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin, ito yung pinagmumulan ng ating matatag na pag-asa sapagkat nakamtan natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, at bawat pangako na Kanyang binitiwan ay hindi po mawawalan ng panahon na hindi siya magkakaroon ng katuparan. Lahat ng mga ito ay Kanyang tutuparin sa Kanyang tunay na kapanahunan. Ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos bago pa man yan nilikha ang mundo, at hindi siya nagsisinungaling. Alalahanin po natin ito. Meron tayong Diyos na mga pangako niya ay Kanyang tutuparin, at hindi siya kailanman magpapabaya sapagkat ito ay Kanyang isa sa katuparan. So ang mga verses na ito ay lalo pang nagpapaigting at nagpapalinaw sa karakter mismo ng Diyos. Hindi siya kailanman nagsasabi ng hindi totoo. Hindi siya kailanman magsisinungaling. Kaya nga, matatag nating mahahawakan lahat ng Kanyang mga pangako at magtitiwala tayo ng lubos sa Kanya, sapagkat ito ay napakahalaga sa ating Kristiyanong pamumuhay. Tayo po ay namumuhay sa mundo na ito na balot ng matatag na pag-asa, sapagkat meron tayong Diyos na nangako, at ang Diyos na ito na nangako hindi kailanman nagsasabi ng kasinungalingan. Kaya nga, lubos tayong makatatayo, makakapamuhay na may katatagan sa mundo na ito na napakaraming pagdurusa, lalo na sa kapanahon natin sa kasalukuyan. Napakabuti na ilagak natin ang ating lubos na pag-asa sa Diyos na kahit kailanman siya ay tunay at totoo sa Kanyang mga ipinapangako, at ito ay Kanyang ginagarantiyahan. We can count on Him na tuparin niya, to fulfill all His promises. Masasabi ko po sa bawat isa sa atin na ito ay tunay na hamon na manatili tayong matatag sa makalangit na pag-asa na meron tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang importante lamang, desisyonan natin ng lubos na ikaw at ako ay mamuhay na malapit lagi sa Diyos, sapagkat ang Diyos na ito ay lumalapit mismo sa atin, at ang Diyos na ito ay tunay at totoo sa Kanyang mga binitawang mga pangako. Psalm chapter 33 o awit Kapitulo 33 talatang 16 hanggang 18,
16 hanggang 18, ang sabi, hindi nananalo ang isang hari dahil sa dami ng kanyang kawal, at hindi naman naliligtas ang kawal gamit ang kanyang lakas. Ang mga kabayo ay hindi maaasahan na maipanalo ang digmaan. Hindi sila makapagliligtas sa kabila ng kanilang kalakasan. Ngunit, binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Nawa, mga kapatid, sa mga kapanahunang ito, asahan natin na ang Diyos na ito na nangako ng kanyang presensya, nangako ng buhay na walang hanggan, nangako na hindi kailanman niya tayo pababayaan. Siya yung ating pong lapitan, ilapit natin lagi ang ating sarili sa Kanya, maging malapitan ang ating relasyon sa Diyos, sapagkat siya lamang ang ating lubos na maaasahan. Nawa sa puso ng bawat isa sa atin, nandito po yung pag-ibig ng lubos sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang unang umiibig sa iyo at saka sa akin. Nawa ibalik din naman natin yung pagmamahal na ito ng ating Panginoon. At ito ang kanyang pangako. Ang sabi sa talatang 18, binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya, sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi kailanman magmamaliw at ito ay hindi mawawala. Ito ay mananatili sa atin. Nawa manatili din naman ang ating pong banal na pagkatakot sa Diyos at ang ating malapitan na relasyon sa Kanya. May temptations po sa bawat isa sa atin na tayo ay manangan sa ating sariling kalakasan, manangan sa mga material na bagay na meron tayo, manangan sa mga bagay na nasa sanlibutan na ito, ngunit alalahanin natin, ang sabi dito, hindi nananalo ang isang hari dahil sa dami ng kanyang kawal, hindi naman naliligtas ang kawal gamit ang kanyang lakas, baliwala ang lakas, baliwala yung kayamanan ng hari, baliwala ang mga kabayo, hindi natin sila maaasahan na manalo sa digmaan maliban sa Diyos. Ang Diyos lamang ang kadluan ng ating pong lubos na pag-asa. Makakapamuhay tayo sa buhay na ito na confident tayo na meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat at kayang-kaya po niyang gawin anuman ang nais niyang gawin ayon sa kanyang layunin. At ang layunin na ito ay para sa kabutihan na nagsisiibig sa Kanya. Ang Diyos natin ay kayang-kaya po niya tayong iligtas, pangunahan at samahan sa bawat karanasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang importante lamang mga kapatid, ikaw at ako ay mananatiling matatag sa pag-asa natin na nasa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Diyos na ito na ating Panginoon at tagapagligtas ay nandito ang presensya niya sa atin. At ang kanyang mga pangako ay tunay na kanyang tutuparin. Panginoon, maraming salamat po sa kasiguruhan na ito. Pagpalain ninyo mga katotohanan ito na manatili kaming malapit sa iyo, na ang aming mga puso ay balot ng iyong pagmamahal, na ang iyong salita ay aming pong kalakasan at liwanag sa landas ng buhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Dadako tayo mga kapatid sa ating pong communion ngayong umaga at sa ating paglapit sa Panginoon, sa ating pong communion sa umagang ito, alalahanin natin na meron tayong Panginoon na siyang nagsakripisyo ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin at ang kanyang pag-ibig kay kailanman na hindi magmamaliw at tayo po ay meron pong makalangit na pag-asa na nagmumula sa Kanya. Ang sabi sa 1 Corinthians 11:23 hanggang sa verse number 25, nais ko pong basahin ito sa wikang Tagalog. Nandito po sa ating pong PowerPoint ay NIV translation sa English, ngunit sa Tagalog ito po ang sabi, talatang 23 hanggang talatang 26 ng unang Korinto Kapitulo 11. Ang sabi po, ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya ay ipinagkanulo ay kumuha ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, kunin ninyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin.
talatang 25, sa gayon ding paraan kinuha niya ang saro. Pagkatapos maghapunan, sinabi niya, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Ang sabi po, ang ating pong communion ngayong umaga ay pagpapaalala muli ng sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi sa Matthew 20 verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ang sabi po, pumarito ang anak ng Diyos o anak ng tao, ang Panginoong Jesucristo, hindi upang paglingkuran, kundi siya ang maglingkod sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay at pagkakaroon ng kanyang buhay bilang pantubos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ito ang layunin ng Diyos Ama nang ipinadala si Kristo Jesus upang ikaw at ako ay kanyang mabutin at iligtas mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang po pag-aalaala ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, kung hindi ito ay pagpapaalala sa atin na ang kanyang pagmamahal ay walang kapantay na pagmamahal. Sapagkat sabi sa Romans chapter 5 verse 8, pinagtagubili ng Diyos o ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin na bagaman tayo ay makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. But God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Namatay si Kristo Jesus dahilan sa sobrang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, na bagaman ikaw at ako ay makasalanan, suwail, matigas ang ulo, lugmok sa kasalanan at patungo sa impyerno, ngunit minahal tayo ng Diyos at si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi lamang sacrifice, hindi lamang love, hindi lamang pagmamahal ang kanyang binigay sa atin, kung hindi yung kanyang pangako na kanyang tutuparin na siya ay muling babalik para sa atin. Ang sabi sa unang Korinto kapitulo 11 talatang 26, ang sabi po ng talatang ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, inihayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Babalik muli ang Panginoon. Pag bumalik ba ang Panginoon, sigurado ka bang babalikan ka sapagkat ikaw ay tunay niyang anak? Tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung hindi, ngayon ang pagkakataon na kilalanin mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas at sampalatayanan mo siya at tanggapin mo siya sa puso mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, narito po ang iyong salita. Salamat po sa pagkakataon na ito na muli pinapaalalahanan ninyo kami ng iyong dakilang pag-ibig sa amin, walang kapantay na pagsasakripisyo para sa amin, at ng iyong pangako na itutuparin na ikaw ay muling babalik para sa amin. Nawa ito ay maging totoo sa bawat isa na nakakarinig po ng iyong salita sa umaga nito. Pagpalain ninyo. Salamat po sa tinapay na aming pong tatanggapin, na ito po ay simbolo ng banal na katawan ng Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Salamat po, Lord God. Pagpalain din po ninyo ang inumin na aming pong pagsasaluhan na inumin, na ito ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Buhay mismo ang kanyang ibinayad sa aming kasalanan. Binili ninyo kami mula sa makasalanan ng buhay at ibinilang po ninyo na iyong tunay na anak. Kami baga ng mga nagsisampalataya sa kanya. Maraming salamat sa kasigurahan. Salamat po, Lord God. Ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Lahat po ng mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo na kanilang Panginoong na tagapagligtas at sila po ay nabautismuhan ng immersion, mga kapatiran sa URPC, inaanyayahan ko kayo na isagawa po natin ang banal na communion sa umaga
11, verse 23 and 24, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" First Corinthians 11:25, "In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me.'" "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Muli, O Diyos among banal, amin pong itinatalaga sa iyo ang aming pong mabuhay. Narito po kami, Panginoon. Lubos na may pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo. Inilalagak namin ang aming mga katawan sa banal na presensya. Gamitin ninyo ito ayon po sa iyong perfect na gawa at layunin. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa iyong presensya sa buhay namin. Salamat sa katotohanan na kami ay iyong mga tunay na anak at meron kaming buhay na walang hanggan. Maraming salamat kasama po namin kayo, Panginoon. Lord God, pagpalain yung mga kapatid sa your PC, pagpalain yung bawat isa na nakikinig po ng iyong salita. Ikaw po ang kanilang kalakasan, ikaw ang kanilang kagalingan, ikaw ang aming proteksyon laban sa COVID-19 virus. I pray, Lord, na nawa ang bansa namin ay makatanggap na po ng safe na vaccine, Panginoon, at bigyan po ninyo kami ng proteksyon ninyo sa araw-araw. Bigyan ninyo kami ng kaaliwan sa mga naranasan po, especially mga kababayan namin, lalo bang nakakaranas po ng kabigatan dahil po sa mga pangyayari sa aming kapanahonan. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming lakas, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tunay po na ibinabalik ko sa iyo at ng papuri lahat ng kaluwalhatian sa aming pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid at pagpalain at nawa ang bawat isa sa atin ng ating Panginoon. God bless po.